Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Title, okay yung Pasko ni FPRRD. Vice President Sara Duterte revealed that former President Rodrigo Duterte spent Christmas in relatively good condition, though it was sad because he is under detention at the International Criminal Court. Masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataong mag-ama na mag one-on-one at 1 oras at kalahati bawat araw para magkausap. So, salamat sa balitang ito na kahit nakakulong si PRRD, good mood daw siya. Good condition. So, ibig sabihin, siguro, natanggap niya na talaga yung kalagayan niya. Nakakaiyak nga yung kanyang mensahe, yung parang text ba niya ito kay Kitty, na wala na akong ibang hilingin, Panginoon, kundi ang kaligayahan o kaayusan ng aking pamilya. So, yung pamilya ni Tatay Digong, 2 level yan. Yung immediate family niya, plus tayo. Yung mga DDS na nagmamahal sa kanya, tayo yung bigger family niya. Kasi tinatawag nating tatay. Tayo pa rin ang iniisip niya kahit nakakulong na siya. Wala na siyang ibang hangarin sa buhay kundi tayo may lagay sa magandang kalagayan. Talaga yung kanyang self-sacrifice. Makikita mo ang ating Tatay Digong. So, sabi nga sa Bible, Romans 8:28, ito yung isa sa paborito kong verse sa Bible. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. O, tingnan mo. Parang masama ang nangyari dahil bigla siyang kinidnap, pati kinulong. He does not deserve it para sa akin. He is the best president we ever had. Kung meron man siyang pagkakamali sa kanyang war on pulburon, so be it. Dito litisin sa bansa natin dahil buhay na buhay ang hustisya natin. Bago lang pinagtibay ng Korte Suprema yung conviction ng 3 pulis na nasangkot sa pagpanaw ni Kian de los Santos. Convicted itong 3 pulis sa Regional Trial Court. Sinang-ayunan ng Court of Appeals. Pagdating sa Supreme Court, ganun pa rin. Ibig sabihin, kayang litisin ang mga kaso sa panahon ni Tatay Digong. So, bakit pa kailangan dalhin siya sa ICC? So, yun ang masakit na nangyari kay Tatay Digong. Kailang, ito ngayon, dahil nakakulong si Tatay Digong, lalong naging close ang relationship ni BP Sara at ng kanyang amahan. Before ito nangyari, hindi naman nag-aaway, kalang medyo malayo lang yan. Kasi parehas na busy. So, kulang sila ng panahon na mag-usap, fellowship. Dahil nakakulong ngayon si tatay, yun na. Nagkaroon sila sapat na panahon na nag-uusap ng masinsinan. Kaya gumanda ang relasyon nilang mag-ama dahil sa pagkakulong ni Tatay Digong. So, di ba? Nakatulong. But then, naghirap nga si Tatay Digong. Ito, parte ito sa, yung mga great leaders. Maramihan sila, example, sa South America, Mandela, Nelson Mandela.
Ilang taong nakulong, ang tagal. Kaya lang, ano siya, matibay. At nung nakalabas siya, I don't know how many years. 30 years ba yun? Nelson Mandela. Paglabas niya, doon siya, binoto. Kagad siya ng mga residents doon, naging presidente. Paglabas niya sa kulungan. So ito, natanggap na ni Tatay Digong ang nangyari sa kanya, kaya okay na siya. Good, he's in good condition. So, tayo naman, mga nagmamahal kay Tatay Digong, relax lang po tayo. God is in control. Ang akala siguro ng itong mga kalaban nila sa politika, tuluyan na nilang maalis ang influence ng Duterte, ng mga Duterte sa mamamayang Pilipino, itong ginawa nila. But they were totally wrong. Tignan mo. Di ba? Anong sabi ni BP Saram? Ang gaba, dili magsaba. Anong nangyari sa administrasyon ngayon? Wala. Puros kapalpakan. Lalo na itong flood control na ito na inaamin na ng Pangulong Marcos Jr. na wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan sa gobyerno. It's correct. 97% sa mga Pilipino na sinorvey ng Pulse Asia ang nagsasabi na napakatalamak ang korupsyon itong administrasyon. Ano pa? Sa SWS na survey, 84% ang nagsasabi talamak ang korupsyon. Kaya ang ratings ng Pangulo lagapak. Itong Publicus Asia na survey, pinakalatest, December, 15% na lang ang nagtitiwala sa Pangulo. So halos isang tao na lang, or dalawa na lang, sabi mo, sa 10 Pilipino, 2 lang ang may tiwala sa kanya. Yung 8, wala. Sa anong klaseng presidente yan? Wala na. So, ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Na sana malampasan niya itong pagsubok, pati si BP Sara, malampasan nila, the whole Duterte family, at masaksihan nating lahat pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo nang matagaan si Tatay. Tagaan Giero. Tanawan na ni akong sinano. Kabungkag na ni akong balay. Mo na ni ang akong balay magkabungkag na. Mao ni ang balay ni Lolo. Mo na ni siya tanawa akong balayo magka bungkag na ni. Ipanuturan na nako og kuan bato kay lupad na sa langit. Tanawa na o. Mao ni ang sulod ni Tatay. Wa na akong kuan. Kusog kay allergy ko. So kung ulan, turuan daw kay si Tatay o kay ang iyong ulan ho tayo. Magkuan na siya. Tanawang abuan o. Kung magluto sila, Magbasa na. magbasa na. Among nilutuan. Kanaagi man sa ulanan no, kanang naa. So munang ilang kahimtang. Ulan na gyud. Ang diri sa sala, so gisapahan na lang og habol og silupin. Aron dili daw tuluan sa ulan. So karon tay unsay imong masulti nga natagaan ka Giero, makaatop na gyud ka. So atol pa gyud sa Pasko. Merry Christmas tay. Salamat kayo kay ikaw nagatag sa mo grasya og panalangin inatuntak nga tanang tatagaan og maayong panlawas. So tay nganong karon sa pila ka tuig sa kidugayon sa imong balay karon pa kan makatop og Giero, karon pa mapulihan nga natagaan ka. So unsa day imong panginabuhian tay? Ang akong paningabuhian ngadtong una nga kusog pa ko farmer ko. So Ako mag-uuma. area sa among yutang kabilin. Oh. Unya karon nga na
kang minyo ng akong mga anak, So, na wala wala na na kay di ako kaya. makahimo kay Oo. ang akong na So pila na imong edad tay? 66, So sila kay mga anak tay. 8. So, Natananan na kami so nyo. senior na si tatay. So dako iyang pasalamat sa Ginoo nga natabangan siya o giyero kay makaatog na daw siya. Sige tay, salamat. Salamat kaayo, salamat kaayo. Mato magbabaya, hamig suportar ta kaniton hantod sige, o na tay. migamit Salamat ko po. mga katauhan na suportaran kay sa mga senior citizen, O, sige ang mga tay. maluyaon. Salamat. Salamat.